Now, speaking about pumping stations, Manila Representative Rolando Valeriano is sounding the alarm on a 774 million peso flood control project in Tondo that failed to deliver. The Sunog Apog pumping station, intended to ease flooding, will face scrutiny in the 2026 budget hearings. And he joins us now on Morning Matters to break it down. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning po, Ma'am Gretchen. Good morning to all the televiewers. Okay, Congressman, I just wanted you to react to that interview with the Manila DRRMO. Sabi po nila na okay naman daw po yung mga pumping station natin, all working. Ang main problem ng Manila ay itong basura. And syempre, welcome naman po pag nagdagdag ng pumping station. What would you have to say? Totoo naman po yun. Actually, na-alarm lang po ako dahil 3 araw yata yung interview nung ating alkalde ng Maynila na sinasabi niya yung Sunog Apog pumping station daw na ginastusan ng 700 million plus ay hindi gumagana at pinagawa ng congressman without naming names. So, yan pong, to be clear, yan pong Sunog Apog pumping station ay pinagawa noong 2018 pa. During my predecessor's time, hindi pa ho ako congressman noon. Ang di ko lang maintindihan o ang di ko lang maunawaan kung bakit ayaw pangalanan ng alkalde natin yung congressman. Although nakikisimpatya po ako dahil binaha naman talaga yung lugar ko, yung Distrito 2. Kaya lang po, ang dami nagtatawagan at ang binabas ngayon ng mga vlogger niya ay ako dahil ako ang congressman ngayon. Yan po ay pinagawa nung nakaraan, request nung nakaraang congressman at natapos ng 2020. As a matter of fact, tuloy-tuloy po ang follow-up ko dyan sa DPWH na ponduhan ng panibago or paganahin niyang Sunog Apog pumping station. Naintindihan ko naman po kung bakit ayaw niyang pangalanan yung congressman na yun kasi yun po yung kaalyado niya nung nakaraang eleksyon na tinalo ko. Napupunta po sa inyo ang sisi, ano? Ang blame po ngayon napupunta sa akin kaya gusto ko rin po linawin. As early as 2023, nung di po gumagana yan, ako po ay gumawa na ng letter sa DPWH. Pero even before 2023, bago ako po nag-request sa DPWH ng augmentation sa funding, tuloy-tuloy po kada budget hearing at every now and then, ako po ay nagpa-follow up sa regional director, even to the Secretary of DPWH. At sana nga po ngayon, since nagiging issue na naman yan dahil nga po sa pagbaha sa siyudad ng Maynila, magsalita rin po ang DPWH regarding dyan sa issue na yan. And once and for all, mapagawa na nga po dahil talaga naman pong inaabot ng baha yung lugar namin, lalo na yung Hermosa. Alam niyo po, hindi nyo na itatanong, hanggang ngayong oras na to, ako yung congressman na umuwi talaga araw-araw. Wala ko ako ibang bahay kundi dyan sa Tondo, sa distrito. At nakikita ko how we suffer pagdating dyan sa baha. Hermosa, Gagalangin, Juan Luna. Mula po nung masira yung pumping station na yan, lagi po nagbabaha. Oo. Bakit ho ba naantala itong project na ito? Sabi niyo nga, matagal na ito. Natapos po yan ng 2020 pero hindi po yan napagana. Since then po, up to now, pero lately po, last May, nakikita ko na po at sinabi naman sa akin ng DPWH, napondohan po nila. Siguro nahirapan din po silang maglagay ng another funding para ma-repair or kung ano man yung depression yan. Pero kasi sinabi ko na nung una pa dati sa White Elephant Project na 700, almost 1 billion pesos na hindi po gumagana. Ako po ay tahimik na nagtatrabaho at pinipilit ko nga na mapagana yan bilang isang kinatawan. Panay po ang request ko sa DPWH. Kaya lamang po nitong mga huling ang 3 gabi yata na may mali siya yung sinasabi ng alkalde natin na pinagawa ng congressman yung Sunog Apog pumping station na hindi gumagana at ayaw niyang pangalanan yung congressman. At naunawaan ko naman siya dahil yung congressman na yun nga po yung kaalyado niya, si Congressman Carlo Lopez. Congressman, kayo po ba ay maghahain ng resolusyon para maimbestigahan itong proyektong ito? Opo, at sa budget hearing po, siguradong tatanungin ko rin po yan sa DPWH. At ngayon pa lang pong oras na to, nakipag-ugnayan na po ako sa DPWH. Actually, bago kahit po isang taon, nakipag-ugnayan na ako. Kaya alam ko po yung istorya niyan. Natapos yung sa Bitas Pumping Station, napagana nila, pero yung Sunog Apog Pumping Station, magkakadikit po yan eh.
hindi pa nila napapagana up to now. At huwag ko kayo mag-alala, marami kong technical issue. Ako po yung nakipag-ugnayan na rin sa mga engineers natin para malaman yung totoong sitwasyon yan. At pagdating po ng tamang panahon, by next week po, kami po yung nasa Ay, Congreso Congressman, na ulit. oo, mahal po ba paganahin? Kasi kung sabi po ninyo, kompleto na yung proyekto, papaganahin na lang, eh, gaano kalaki po ba ang kinakailangan? 774 million po inabot yung proyekto, pero mukhang defective. At ito pong Mayo, mukhang napondohan nila yung refer nito in the amount of 90 million plus. So, tingnan po natin. Actually, nagtatrabaho naman po yung DPWH at inaasahan ko nga po na maglalabas din sila ng statement regarding dito sa Sulong Apog kung kailan ito matatapos, kailan mawawala ang baha. At isa pang mga recurrence dito, nagbara din po yung mga drainage dito sa lugar namin. Gawa naman po ng NLEX, SLEX connector. So marami po talagang, marami rin talagang factor para magkaroon ng baha. And lastly siguro yung climate change dahil hindi lang naman po sa Maynila nagkaroon ng baha, halos sa buong metropolitan dito sa Metro Manila binaha din po. Kaya lamang po ako nagpa-interview ngayon kasi nga medyo malisyoso po yung deklarasyon ng alkalde ng Maynila na sinisisi niya yung congressman ng Maynila, especially yung district po na hindi gumagana without naming names. Kaya po ako lumabas. Okay. Sana masilip din po yung contractor na gumawa nito at bakit defective. In the meantime, maraming salamat po. Abangan po namin yan, yung investigation na yan as we look into our drainage system and pumping stations. Maraming salamat po. We have Manila's 2nd District Representative, Congressman Rolando Valeriano, clearing those issues up.